galing yung self-control mo? Sa parents mo ba natutunan? Sa mga naging jowa ko. Ang dami. Sabi niya, Ibang control yun. Muscle ko. ayun na, naging selective yung pagdinig ko. Ano ba sabi mo? Muscle ko ay self-control. Akala Ay, ko. usapan namin ni Kuya Chris kanina, kakain kami habang nagpa-podcast. Akala ko ibang control kasi nasa isip ko Ikaw talaga, Kuya Chris, ang dami mo nang natutunan. Lumabas ka lang. Kuya Chris, sorry, seryoso, pero kailan ka babalik sa radyo? Hello everyone! Kamusta kayo? Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sobrang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Alam nyo, nakakamiss tong taong to kaya ako siya in-invite dito. At ang prayer ko ay bumalik. Eme! Please welcome Christopher! Grabe naman yung paboses. Alam mo, kunyari, ako bagong gising, tapos ganyan yung boses na maririnig ko. Hindi lang tatayo May katas Alam mo, lahat ng nagiging guest ko, nakilala ko, yung bunganga ko. Nagtataka talaga niyan, ganyan ka magsalita sa podcast mo. Hindi pong parang, pag ipipigit mo yung mata mo, tapos ilalapit mo i-imagine mo na malapit yung bibig sa tenga mo. Tatayo, titigas, Kuya Chris. Dali mo naman patigasin, Kuya Chris. Pero boses Kuya Chris, pa lang yan. Kasi parang Kuya Chris, lagi na lang tayo pasigaw sa radyo, di ba? So para dito, eto safe space ko siya. Kaya ko maging introvert dito, introverted. May ganun ka bang personality? Introvert ka ba? Hindi mo ba alam, pareho tayong ganun. Maraming nagtataka, mo. Ikaw din, maraming nagtataka sa'yo, di ba, na introverted ba yan? Parang hindi naman. Pero, Kuya Chris, super siya. Kung super ako, mas super siyang introverted. Ibang level. Kaya yung mga tao nagugulat no? Siyempre, pagkakaalam nga, tama yun, pagkakaalam ng mga tao sa atin sa radyo, sobrang ingay, madaldal, makwento. Tapos pag nakita tayo in person, magugulat sila, bakit hindi sila nagsasalita? Tsaka, bakit ayaw niya tumawa? Tapos, lagi sila siyang mundo. Ganon. Galit ba siya? Masama ba loob niya ngayon? Yan. Galit ba siya? Ano ba siya? Aloof ba siya sa inyo? Kaaway niyo ba yan siya? Pero na-embrace kasi, mo na yung pagiging ganun mo na pagkatapos niyo ng tambalan dati ni Mama Nicole, no? Sa isang sulok ka na lang din. Noong una hindi niya naintindihan parang nawiwirduhan siya sa akin. Parang, okay, ba't ganyan siya? Siyempre, dahil hindi niya ako naintindihan, may mga demands na parang yung mga sample demands na, ba't hindi niya ako mini-message? Ba't hindi niya ako kinakausap? After program and before, parang ganun. Parang wala kayong connection before and after. Tapos na-realize niya, ay ano pala talaga siya, introvert. Yung nanay niya nga hindi kinukumusta, ako pa kaya. So, correct. So, alam mo, ako na lang yun, Kuya Chris. Lately ko na lang yun natanggap. Yung sarili ko na introvert ka. Na introvert ako. Kasi dati akala ko kapag madaldal ka, automatic, extroverted ka. Hindi pala talaga. Kaya pala nade-drain ako kapag may kakwentuhan ako. Kasi hindi pala talaga ako ganun. So sabi ko, tanggapin ko yung sarili ko. Ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Totoo yun. Isa yun sa mga signs na na introvert ka. Kapag nakukuha ng ibang tao yung energy mo. Okay. Diba? Napapagod ako. Kunyari, kaya natin mag-usap na tayong dalawa lang. Pwede pa tayong makipag-usap na hanggang 3, hanggang 4. Pag 5 na yung kausap mo, drain ka na nun. Diba? Pag marami na yung tao, wala na, ubus yung battery mo. Pero pinipilit mo because tinatry mo. Kumbaga parang the situation calls for it. Kailangan kong magsalita Gaya na ito, nagtatrabaho tayo. Diba? Kailangan kong magsalita. Pero kung bibigyan tayo ng choice, kung magsasalita ba ako ng ganito, tatahimik na lang ako. Kasi yun yung personality ko at doon ako komportable. Diba? Mahirap maintindihan yun na kapwa mo introvert lamang yung pwede makaintindi nun. Hindi siya basta-basta naiintindihan ng isang extrovert. Tama. Kasi sila, ang hinihinga talaga nilang hangin ay makipagkapwa-tao, socialization. Hindi nila gets na, paano ka nabubuhay nang walang kausap? Hindi nila alam, ang sarap ng walang kausap. Totoo, luxury sa atin yun. Ang sarap ng mag-isa, ang sarap mag-drive mag-isa, ang sarap kumain mag-isa, ang sarap mag-isa lagi. Si Nicole ganun Pag maraming tao, mas lalo siyang ginaganahan. Masaya, Kumbaga, yung si Mama energy Nicole, niya, ready yan sa puyatan, socialization. Galing ni Mama Nicole. Lalong tumataas yung energy nila
kapag dumarami yung tao at kapag nararamdaman nila na natutuwa pala sa kanila lalo yung mga tao. Tayo naman, hindi. Nadidrain tayo ng nadidrain. Takot nga tayo sa ano, di ba, sa energy vampire. Kapag alam natin na itong taong tumaingay, lalayo ako. Ganun ako. Kasi alam kong uubusin niya yung energy at saka ko hindi eh. ako lumalaban. Oo, hindi. Kung maingay ka, correct. sige sa'yo yan. Tatahimik ako. Tama. Introvert. Correct. So yun sabi ko, bakit ko ba kailangan i-please yung iba? Sige, tanggapin nyo na lang. Kahit ayaw nyo sa akin, okay lang. Basta Correct. para sa akin may kapayapaan ako. Tsaka masaya ako. Luxury sa akin ang pagiging mag-isa. Yung peace, pinaprioritize kasi natin yung peace. Hindi tayo mag-exert ng effort na magpaliwanag. Wala tayong time magpaliwanag tungkol sa ginagawa natin. Diba? Dati kasi kung siguro... di mo gets, bahala ka. Hindi kita papaliwanagan. Ganun. Alam mo, medyo natanggap ko siya at nakilala ko lalo yung sarili ko nung may social media na. Kasi marami ng inspirational talk to the root, introverted, extroverted, tsaka yung mga signs, mga star signs mo. Correct. Yung Capricorn kasi nag-a-align talaga lagi siyang introverted eh. So, yun, as a zodiac signer. Tapos, ano ba yun, balikan ko lang. Tapos, parang dati, nung hindi ko pa kilala yung sarili ko na introvert ba ako, extrovert, pag sinasabihan may sariling mundo, suplada, ang sakit sa akin kasi, kaya pinipilit kong makipag-socialize. Pero masakit siya sa akin. Kaya ang ginawa ko, ni-research ko, kinilala ko yung sarili ko. Tama yan. Hindi pala okay. Hindi ko kailangang maging ganun para sa ibang tao. Pero pag kailangan ng sitwasyon, ginagawa naman natin. Kaya natin mag-switch. Yes, kaya natin mag-adjust, kaya pa rin natin makipag-usap. Pero pagkatapos nung eksena na yon, diba, hahanap ka talaga ng isang lugar na tahimik lang, hihinga ka ng malalim at sasabihin mo, ay, salamat. Natapos din. Ay, salamat. Totoo yun. Kuya Chris, kamusta ka na? I'm good. Behind the scenes. Nagulat kami nung naka-red kami pareho. Oo, kanina naka-whole black na ako. Kasi tas may balahibo daw ng pusa. Kasi alam ko pa, di ba, parang pag black medyo kailangan green yung usapan. Ewan ko lang ako yung red maanghang. Yung red, tas may balahibo daw kasi yung ng pusa. Oo, balahibo ng pusa yung damit ko na itim kanina. Sabi ko baka ma-hatching di ba kasi may allergy ka. True. Di ba? So, ang hirap tanggalin. Nagpalit ako ng damit. Tas pagpasok ko dito, pareho kami naka-red. Alam niyo po si Kuya Chris, ito ay isang taong malapit sa puso ko kasi tanggap niya kung sino ka. Pinupuri niya kung ano yung mga strengths mo. Never mong, kung may papansinin man siya sa mga weakness mo, isa-sandwich method niya pa rin yun. Alam mo yung sandwich method? Pupurin ka niya, sasabihin niya yung criticism, tapos sa huli, bibigyan kanyang recommendation. So, ni Kuya Chris. Straightforward siya, pero ibe-baby ka muna niya. Hindi ka makakaramdam hindi ka makikringe kay Kuya. Hindi ka ma-awkwardan. So, kaya siya, tawag ko sa kaya Kuya, kasi itinuturing ko siyang mas ahead sa akin, superior ko. At saka pagdating din sa ugali and pagkatao. Grabe naman yun. Kuya Chris, ako naman no judgment. Kahit sino yung kausap ko, no judgment. Actually, lahat nga ganun ka. Wala masamang tinapay. May time pa na masama ang ugali mo. Tingin mo. Sumama ba yung ugali mo? Depende sa kausap ko. Di ba? Ikaw makakaalam niyan eh. Pero tingin mo ba, minsan mas, anong level anong pagkakataon yung sama na ugali ko dun Hindi ko alam kung may nagawa ka ba na tang-ina, sama ng ugali ko? Kahit hindi dito. Wala maisip. Akala mo bait talaga. Diba? Parang wala siya maisip. Kasi akala mo bait ko talaga. Tatanong yan, sasabihin ko araw-araw masama ugali ko. Hindi, syempre hindi naman tayo, I am no saint, syempre. Hindi tayo talagang purong banal. Sana namatay na agad tayo noon pa, di ba? May kasamaang taglay talaga tayo. May sama din ng ugali kahit pa paano. Siguro yung
nag-iisip ng masama sa ibang tao. Pero since hindi naman siya nakikita ng mga tao, so hindi ako nasasabihan ng masama. Oo. Pero nag-iisip din ako ng masama sa ibang tao. So, human being ka pa rin talaga. Oo naman. Hindi lang nagmamanifest, hindi lang napuput into hindi ka pa action. nakakapatay, gano'n. Oo, na parang galit ako sa kanya. Pero nakakaisip ka na minsan. Sana malaglag siya sa hagdan, Mga mga ganon. ganon? Oo. Yun na yung sama mo. Oo, pero hindi ko siya itutulak sa hagdan kasi yun yung naiisip ko. Okay. Sa isip lang, na sana karmahin siya, sana. So ano yan yung mga tao, halimbawa pag rude sa'yo o kaya rude sa may masamang ginawa? Oo. Pag masama din ang naging ginawa sa akin, syempre, ganun din yung okay. normal reaction ko sa kanya. Okay. Magagalit din sabihin, ako. ang tindi ng self-control mo. Saan Yes. galing yung self-control mo? Sa parents mo ba natutunan? Sa mga naging jowa ko. Ang dami. Sabi niya, Ibang control Ay, yun. Muscle control. ayun na, naging selective yung pagdinig ko. Ano ba sabi mo? Self-control. akala Ay, ko, usapan namin ni Kuya Chris kanina, Oo. kakain kami habang nagpa-podcast. akala ko ibang control kasi nasa isip ko eh. Ikaw talaga, So- Kuya Chris, ang dami mo nang natutunan. Lumabas ka lang. Lumabas na sa bahay ni Kuya, dami nang natutunan. Hindi maganda. Kain ka. Pwede yan. Bring it back. Oo nga. Pwede yan. Kay Kuya Chris ko to first ginawa, kumain Doon, kami. may pachichirya si Tanya Chi. Mm-mm. Self-control, alam mo, master tayo doon. Ang introvert, mas magaling mag-control ng ng emosyon. Galit, Tama. iyak ka. Lahat ng mga extreme emotions, kaya nating kontrolin Tama. agad. Ang Kahit galing. galit na galit ka, kaya mo magtimpi. At nakukuha mo yung solusyon habang nagtitimpi ka. Kasi yung iba nakukuha nila yung solusyon, akala nila kapag Magiging loud. naging loud ka, kapag sinabi mo yung gusto mo. Agad-agad. Oo, hindi mo alam, mas nakakasakit, mas lumalala yung anger mo. Di ba? Pag gano'n. Tayo hindi eh. Pag galit ako, hindi. Hihinga lang ako Kaya ng nga malalim. galit sa akin yung mga ex-partners ko, Kuya Chris, share ko, lagi akong silent treatment, di nila alam. Oo. Mas nagko-control ako. Correct ka. Gusto nila pag-uusapan, hindi ako ganun. Ikaw ba? Pag-away? Hindi. rin. Walang explanation, hindi ako mag-react. Ganun. So, Kasi, ganun ka rin. oo. Kasi mas feeling ko nandun yung solusyon eh. Ewan ko kung tama. Pwedeng yung mga extroverts sabihin nila, hindi ito yung tamang paraan. Sabihin mo pag galit ka. Tayo naman pag galit na tahimik na lang ako. Tahimik ako. Hindi mo rin ako mapagsasalita. Pasensya na. Oo, kasi ayaw natin ng ingay eh. Gusto natin peace lagi. Peace-loving people, ang introvert. Correct. At saka babalik dun sa, madadrain lang yung energy ko. Yes. Ayaw natin mapagod. Oo. Di ba? Correct. Tama. Ayan, pagod na kami. Pagod na kami. Actually, alam mo ba, pag nagpa-podcast ako, halimbawa, podcast sa Tuesday, shit, 2 guests yung sa Tuesday, kailangan ko mag-charge ng 3 araw ng social battery ko. Tapos pagkatapos nito, yung mapapansin nila sa bahay, hindi ako nagsasalita, time ako ganyan, hindi na ako makausap. Hindi nila alam, drain ako kasi nakipagkwentuhan na ako ng matagal. Pero ang sarap pag pareho kayong introvert, nagkakaintindihan kayo. Totoo yun. Ang kagandahan lang din yan, pagka halimbawa, ang introvert sa introvert, mas madaling mag-connect. Mas nagkakaintindihan, may special connection ka agad kasi naiintindihan mo yung personality niya. Pag ang kausap ko ay extrovert, tendency is tatahimik lang ako. Susundutan ko lang kung ano yung gusto mong sabihin. Pero hindi ako mag-generate na, okay. Pareho tayo. Hindi, kasi ayoko humaba. Ayaw kong usapan namin. Magsalita ka na lang magsalita. Oo. Susundot na lang ako pag kailangan. May Diba? tanong ako, nararamdaman kaya, ano kaya feeling nila na ayaw natin silang kausap o boring ba tayo kausap? Pag hindi nila tayo kilala, aayawan nila tayo. Kasi ayaw natin pagulungin yung conversation. Oo. Hanap sila ng kapwa nila extrovert. Tayo naman, hahanap din tayo ng kapwa natin introvert. Pero alam nyo ba, tayong mga introvert, may mga instances din na para nagiging extrovert tayo. Kapag ang kasama din natin ay kapwa natin introvert. Safe space kasi natin Oo, sila. kasi nagkakaintindihan tayong lahat. Maingay tayo. Siguro kaya din kita, yung parang, inakapuyo ko to si Kuya Chris. Kaya, promise, diba? Totoo, kasi nagkakaintindihan na tayo. Oo. Madaling, hindi man tayo magsalita, nararamdaman natin na, gets na niya ako. So, gets ko na rin siya. Parang may mutual understanding agad tayo kahit hindi pa tayo nag-uusap. Kaya swak na swak kayo ni Mama Nicole, no? Kasi extrovert, introvert. No? Missing puzzle Sa yun. amin, parang something parang,
exceptional. Yun yung term namin na hindi namin maipaliwanag hanggang ngayon. Na totally paano? different yung perspective namin, yung mundo namin, personality namin, pero yung nag-swak yung correct. sa amin. Isipin parang ayoko yung mundo niya eh. Ayoko yung kaartehan niya. 'Di ba? Ayaw naman niya yung katahimikan ko, pero nagsiswak kami kapag nagsalita na kami. So yun yung hanggang ngayon hindi namin mapaliwanag na parang okay, isang introvert at saka isang extrovert. Sobrang nagkaintindihan. Kaya yung mga tao niya, pag nakita kami, ba't hindi sila nag-uusap? Magkaaway ba sila? Behind the scenes. Oo, pero ganun. pag nagsalita na kaming dalawa, Bakit ganun? oo. May biglang magsuswitch, Correct. no? Kung tutusin, dapat ang kaintindihan ko lang, kapwa ko introvert. Pero siya, naintindihan ko rin agad. Kaya nga pinipilit niya, introvert din Tapos ako. parang hindi naman halata na ayaw mo yung kaartehan niya, na ayaw naman ni Ma'am Nicole yung ka-introvertan mo. Parang parang walang ganun. Wala. Hindi mo mararamdaman unless correct. makita mo kami nang hindi nag-uusap. Kaya Pag narinig mo lang kami sa halimbawa sa radyo for example, o makita mo lang kami on stage na nag-uusap, isipin mo magkasundo kami. Pero pagkatapos nun, hindi naman talaga kami nag-uusap, di ba? kita Kasi ko nga din magkaiba yun. kami ng mundo. Kita ko din yun. Hindi kami interesado sa mundo ng isa't isa. Kasi iba yung gusto niyang galawan, Pero iba yung gusto nag-try kong ka galawan. na dati pagkatapos ng programa, banding pa kayo ulit. Nag-try ka? Hindi. Hindi din talaga. Then one time pumupunta, may eksena na pumunta siya sa bahay namin, pumasok siya sa kwarto ko, nakita niya madami nakakalat na brief. Tapos ako pumunta din sa bahay niya. Pero hanggang doon na lang, hindi na siya nasundan. Kasi nga, parang hindi ito Hindi ko eh. napipilit, parang gano'n. Oo, hindi ko siya gusto bilang tao, ayoko siya makikaibigan. May mga pagkakataon, may mga dahilan lang na parang hindi, sa'yo na yan. Ito sa akin na to. Alam Yung mo, Kuya kaartehan mo Chris, sa'yo na mas mas gusto ko nagigets ko yung tahimik. sinasabi mo kasi sa amin ni Uncle. Dati kasi Extrovert tinatry, ba siya? extra siya eh. Okay. Oo, alam mo naman lahat kaibigan. Bago siya makarating ng booth, nakausap niya lahat ng tao. Ako hindi ko kaya yung dadaanan ko lahat. Pagod na ako, agad magpo-programa pa ako. Kailangan ko i-reserve yung socialization ko. Correct. Si Uncle, lahat ng guard, nakausap niya muna sa umaga. Pero nag-swak din kayo. Oo, Diba? tapos dati tinatry ko, Kuya Chris, na pagtest ng programa, magbanding kami. Nung una. Pero napapagod talaga ako. Kaya, ayun, nag-gets niya na rin ako na, sige, magpapahinga na siya, magkukulong na siya dyan sa recording Buti booth. nagkaintindihan Hindi walang practice ang dila, di Kuya Chris. nagkaintindihan agad kayo ng ugali. Oo. Mas maganda yun, magkaintindihan agad kayo. Kasi pag hindi kayo nagkaintindihan, Oo. baka hindi tumagal yung partnership ninyo. Pero may stage din kami na gano'n, ano ba to? Nakakapiko na parang, ano ba to? Nagkakapikonan din, nakapapansin ko din sa kanya, may mga silent treat nung mga una. Pero dahil ngayon, sabi mo, tinanggap na lang ang isa't isa. Wala Totoo kasing choice eh. Correct. Ganyan din siguro sa mag-asawa, no? Oo naman, kailangan. Kailangan, di ba, sa una nga, hindi nyo naiintindihan. Sa una, tanggap nyo. Pero pag nagkasama na kayo, hindi nyo naiintindihan. Hindi naman siya ganito eh. Kuya Chris, eto, cut kita dyan. Paano kayo ng wife mo? May me time ka? Binibigyan ka niya ng me time? Kasi Marami. introvert. Talaga? Naintindihan ka Pareho niya? kaming introvert. Okay. Oo. Kung ako akala mo matindi na yung level ng pagiging introvert ko, mas matindi yung level ng pagiging introvert niya. Like paano? Sobrang kaya niya sigurong mabuhay na walang kausap ng isang linggo. Diba? Tayo days lang naman. Tayo dalawa. Kaya ko. Kaya nga tayo nabuhay na matindi ng pandemic, hindi natin naging worry kung may anxiety tayo. Hindi ako nabaliw kasi tangina, gusto ko yun. Gusto ko yun. Ganun kami. Ganun kami. Ano bang birthday niya? At bilang January ano? 9. Capricorn. Sabi sa'yo, pareho mga Capricorn. Introverted. Sobrang ibang level din yung pagiging introvert niya. Gets ko siya. Alam ko na ugali niya. Kahit hindi kami nag-uusap madalas kasi nga mas pinipili namin tahimik so, na lang. So naiintindihan ng me time. Kasi di ba may mga mag-asawa na ang quality time, ang Usap. love language. Oo. Usap, lagi magkasama. Correct, So ayaw mo ba yan? maya, di ba? Tawag ng Nadadrain tawag ako sa iyong maya. tawagan. Ayoko lang kachat lagi. Oo. Nag-worry ka ba pag may tumatawag sa'yo? Oo. Kuya Chris, yung nervous system ko iba. Kaya lagi akong nakasalit. Hindi nila gets. Paano
importante. Oo, may nginig ng konti sa katawan natin pag may tumatawag sa atin. Yung tumunog lang yung Oo, notification ko. Ayoko, Kuya Chris. Kaya lagi ako naka-silent at saka DND, Correct. do not disturb. Correct ka. Kala ko. May konting kirot na parang, May teka. panic, may panic. May panic ka. Hindi, pag-iisipan mo muna siya kung sasagutin or hindi Totoo yun. Pati alam mo, nakita mo na, nag-ring na siya Hindi, sasagutin ko ba to or hindi? Pinag-iisipan mo siya. Pero dapat naman talaga, kumbaga, sa ibang tao, sasagutin mo yun automatic kasi di ba, mali mo, importante. Manners. Yes. Tayo hindi. May option tayo minsan na hindi sagutin. Kasi ayaw ng katawan natin. Ayaw ng isip natin. So matagal ka rin. Gusto ko ng Pero mabilis ka naman mag-reply, kuya Nakita ko naman. Depende din naman. Sa tao. Diba? Depende sa nag-chat. Kuya Chris, may nag-offer na ba sa'yo ng ibang stasyon? Bilang pumasok si Troika, kaya ko tinanong. May mga may mga lapit-lapit lang. Pero syempre, oo naman, Chris Chuper yan Ako naniniwala ko meron. May mangilan-ngilan, pero mangilan-ngilan no? Ang pero, dami. Chris Chuper is Chris Chuper. Sabi ko, hindi ko pa po alam at sa pagkakataon ito, hindi ko pa po alam yung sasagot ko. At this point, parang I'm enjoying my my me time. Yes. Me time. Okay. Oo. Sobra ko siyang na-appreciate na parang, ba't hindi ko to nagawa noon? Nagpahinga ka. Oo, yung gigising ka nang walang iniisip. Walang magkakape ka lang. Oo. Lalaroin mo yung pusa. Lalaroin mo yung aso. Pusa ba nilalaro mo? Pusi nga, di ba? Mani ka mga gano'n. Mabalahibo ba yung pusi? Nahatching nga ako minsan. Gusto mo kakitang kita? May shaver ako dito kaya sa'yo, baka maano tayo, di ba? Baka sabihin, animal cruelty, Hindi naman. Ibig sabihin lang maalaga ka sa pusi kasi shave mo pa Oo, pinapaliguan ko rin minsan. Wow. Dinadala mo sa grooming churururut? Dapat. Kailangan lagi mabango. Diba? So, yun yung mga na-enjoy ko na parang dati, ba't hindi ko siya nagawa? Ngayon, sobra ko siyang ini-enjoy. Now you have the luxury. No morning rush hour. Walang alarm. Ang sarap ng walang alarm. As in, control mo lahat ng oras mo. And, tsaka lagi ka nasa kwarto siguro. Yes. Nandun ako sa stage na ngayon. Nandun ako ngayon sa stage na yun at sobra ko siyang na-enjoy. Diba? Pero syempre, kung bibigyan naman ulit ng chance to work, diba? Mabalik sa corporate world, then why not? Kasi kailangan naman talaga Kuya Chris, din natin. Doctorate. May masters in MBA, Business Administration. Yes. Kuya Chris, paano ka maging asawa? Anong love language mo? Ako nagluluto. Acts of service. Ako nagluluto. Ako naghahatid ng mga anak ko sa school. Ako sumusundo sa kanila. Ultimo ako nagtutoothbrush sa kanila. Service. Acts of service talaga. Ano ka ba? Ma-physical touch ka ba? Hipo-hipo. Ako yung nagpapahipo. Hindi na physical. Mas masarap ng hinihipo kaysa Totoo, ang hinihimas-himas. Mas masarap. Relax ka lang. Mga ganon. I hope you're okay, you're doing good. Yeah. Mga ganon. How about... So, yun yung babe time nyo, yung physical touch, ganyan. How about... Di ba masarap yung ganon? Oo. Ano siya sa akin, intimate. Pero binibigay ko talaga lang siya sa mahal ko lang talaga. Ikaw din naman di ba? Oo. Kasi yung mga I love you na madalas. Yung mga, so hindi mo yan yung words of affirmation, hindi mo siya love language. Yung I love you, yung parang expression na lang. Minsan lang. Pero mas madalas ako nung yung touch. Touch. Oo. Hipo-hipo. Yung hawak-hawak. So, yung words of affirmation, di ka laging kumbaga pag binitawan mo yung I love you, totoo talaga. Hindi lang. Minsan pero alam mong galing sa puso. Hindi bukang bibig. Kasi di ba may ingat ka, love you. Tapos kain ka na, love you. Correct ka. Ayoko din. Pero hindi sincere, di ba? Ayoko din. Pero pag minsan ka lang magsalita, I love you. Yan, Siguradong pararamdam mo sa kanya na galing sa puso yung pagsasabi mo ng I love you. Totoo. At saka sobrang ngayon na parang lahat ng tao, yung love language nila, yung words of affirmation, lalabyo na lang ng lalabyo dahil sa social media. Siguro, di ba? So,
tayo Pakitang tao na lang. Oo, para for the clout na lang, performative kasi, Pero para alam mo, sa magusto. totoong buhay, hindi Oo, naman na totoo hindi. ganyan. No? Kaya ako din. Nagsasampalan nga kayo di ba? Nagbubugbugan nga kayo. Yung miss you. Oh yeah, miss you, love you. Kasi busy si Doc di ba? Kahit sa mga anak ko, ganun din. Miss you din. Oo. Paano ka isang tatay? Touch din, love, ganun, niyayakapin nila ako. Basta... Bago maghiwalay tsaka pagka-uwi, yes, ganun. pagka baba ng sasakyan, pagdating sa bahay, nag-I love you. Kaya kami dalang biskwit bago... Pinabaunan ka? Ang sweet. Hinatid ko sa school kanina bago ako dumiretso dito. So sabi ko, I'm going to Love Radio. Sabi niya, Daddy, here's your baon. Binawas niya doon sa baon niya. Baon niya na to, pero binalik niya sa akin, baunin ko daw. Sabi mga gano'n na parang, ay, sweet naman. Kasi siguro nakikita kasi sa, nakita yun sa'yo. Oo, yun yun. Sa parents. Parang, di ba? Ito yung love language namin sa isa't isa. Service. So, service and giving gifts and receiving. Yes. Mabigay ka ba ng regalo? Hindi masyado. Pera? Wala ako nun eh. Wala ako nun. Napaka-humble naman. Oo. So, acts of service. So, pag Valentine's, pero ma-flower ka, di ba? Kay Mama Nicole, kay... Hindi, nagkakataon lang yun. May sponsor yun. Ex-din, wala. Puta ka. Hindi, ang tawag doon na reuse and recycle. Ano ko naman to, di ba? Bigay ko na lang kay Nicole. Si Lola mo naman, tuwal-tuwa. Akala langya ka. Langya ka. May nagpadala nun dito, di ba? Sabi ko, pag inuwi ko to, anong naman gagawin ko? Bigay ko na lang. Bigay sa'yo na lang to. Siya naman akala galing sa puso ko. Pero si wife mo, kinommunicate niya ba sa'yo yung niya, love language na? Ito yung love language ko. Oo. Ano love language niya? Sinusuportahan niya lahat ng ko, ng mga decision mo sa life. Decision ko sa buhay. Ultimo yung pag-iinom ko, di ba? Kinukonsinti niya yon. Pag-iinom ka ba? Dati. Nung bago niya ako nakilala. Kasi madalas akong, di ba, parang, Saturday night tayo, sagad natin to. Siya yung bibili ng maraming alak for me. Iba-iba pa. Di ba? Ang saya naman ng inyong partnership. Di ba? Hindi lang husband and wife. Partnership siya. Para magkapatid. Yeah. Sino ang unang nag-I love you? Siyempre ako. Ikaw? Ako yung nag-express. Siyempre ako. Gusto mo yung siyempre ako? Kasi marami na ngayon babae. Parang ako, una din ako mag-I love you. Charot, hindi. Ikaw ba unang nag-I love you? Hindi, no. Yak. What the hell? No. Nadidiri ka? Oo, never. Hindi ko nga sasabihin yun eh. Hindi ko na ulit sasabihin. Pero sa action ka. Sa taong mahal ko din talaga. Oo. Tsaka hindi ko siya binibigay lagi. Feeling ko kasi palasak na din talaga yung paggamit ng I love you. Tama. Okay, Kuya Chris, paano ka naman, pagiging tatay, stricto ka ba o marupok? Stricto ako. Stricto? Oo. Bawal tablet? Bawal cellphone? Yun yung kadalasang cause ng namin, ng away namin ng mga anak ko. Parang, ito na naman kami, paano ko babawiin sa kanya? Nakakapag-send nga ng kung ano-ano sa chat natin dati, yung mga anak mo. Hanggang ngayon siya yung gumagamit ng TikTok ko, nagugulat ako, ayaw niya pabura. Oo, pag binura ko, nagagalit sa akin. Pag kinuha ko yung cellphone sa kanila, nagagalit. So, I'm always the bad guy pag kinuha ko yung cellphone. So, yun yung cause ng away namin ng mga anak ko. Pero I have no choice but kontrolin yun. Part yun ng function natin as parents na control kung ano yung hindi dapat galawin ng mga anak natin. And sumusunod naman na natututo. Sumusunod naman. Nagagalit pero kailangan mong paliwanagan after. Bakit ka malalaki naman na yun magigits? Yeah. Ilang taon ba yung panganay? Parehong 9 years old. Parehong 9 years old. Yeah. So, nakakaintindihan mga boys. naman. Kasi may GC kami, syempre, di ba? Tapos magugulat kami, ang daming chat. Ni Kuya Chris Chuper, yung pala gamit niya yung messenger mo. Paano na sinend? Parang kanino nga. na kasi mamaya ang masend niya yung naka-boxer shirt ka. May ganun, pero hindi sa group chat ng stasyon. Sa ibang group chat, kakaligo ko lang, nag-video, tapos pinadala doon.
Sabi ko, buti hindi yung sakto nagtagal ako ng towel tapos nabuhubo ako. Kasi pinagtatawanan na pala ako ng ibang tao, di ba? Talaga? Oh May ganun my silang, God. may ganun silang ginagawa minsan na parang, sabi ko, ano ginagawa nyo kay daddy? Pinapahiya nyo si daddy. Tatawa lang sila natatawa. Pero ako control ko naman, namamanage naman. May tawanan kayo, yung mga anak mo? May tawanan kayo. Anong banding nyo? Kainan. Food lagi. Food. And yung playtime nila every Sunday, may tinatawag kaming Daddy's Day. So, kapag Sunday, pupunta kami sa mall, pupunta kami sa paborito nilang play place. Tapos doon, and then kakain kami. And favorite then, Daddy, food this is the nila. best day ever. Thank you. Mga ganon. Masaya siya. Parents mo, kamusta? They're good. Tuwing kailan ka ba umuwi ng Lucena? Madalas na. Yung pagstay ko doon like dati, parang once a month lang ako umuwi. Ngayon, twice, thrice, minsan, A week. o 4 times a month. Yung pag-uwi ko, nagstay na ako doon ng 2 to 3 days. Diba? So, nananamnam ko na nakasama ko Tsaka sila. hindi ka nagmamadali pabalik ng Manila. Hindi, na. oo. Nakakausap ko sila. Diba? Dalawa lang sila sa bahay. Dalawa lang sila sa bahay. Nakakapaglinis ako ng bahay doon. Dati hindi. Ng malaking bahay ni Naku, Kuya Chris. hindi. Napaka-humble. Dati dadating ako doon, kakain lang ako, tapos aalis na kami. Ngayon hindi, maglilinis ako. Di ba? Tatanggalin ko yung yung agiw sa kisame. Di ba? Yung mga halaman na Diba? ayusin Taas ng ko. kisame, ang daming agiw. Maagiw Kamusta pala yung yung kwarto mo bahay. doon? Okay naman. Okay naman. Binabahayan ng mga ng mga butiki. Di ba? So, tsaka mga aso, yun. Bonding time with my pets. So, ang dami ko naging time with my family, with my, of course, parents, with my kids, with So, my... na-appreciate mo talaga itong iyong silent tears sa radyo. Yes. Siguro yun isa sa mga dahilan din. Na parang, okay, wala ka ng time noon masyado kang focused sa Ilang years kasi yun? career 20 mo, years 20 kasi. plus years. Diba? Na na-realize ko, pat hindi ko to nagawa nung bata pa ako. Ngayon, hindi naman siya huli. Hindi pa naman, not too late. Hindi pa siya Tsaka huli. bagets ka pa, tsaka babalik ka pa ng radyo diba? Troika. Let's see kung anong plano ni Lord sa atin, hindi naman natin Kuya Chris, may tinatawag tatanggihan yon. May tinatawag tayo dito sa Tita Max podcast na Tita Max Confession. So, Okay. tulad sa tambalan. Mag-confess, ikaw ako. May sumulat sa atin. Okay. Tulad sa tambalan. Akala ko mag-confess. Magko-confess. Paasan tapos, introvert, walang ganun. totoo, walang i-confess. Totoo. Wala. Correct. Wala kayong mahihita. Wala kayong makukuha sa amin. Wala. Okay. Dear Tita Max, hindi ko po sinasabi kay Ann na partner ko na nagbibigay po ako ng pera sa mama at papa ko. Alam kong magagalit kasi siya dahil kilala ko na siya na ayaw niya yung tinutulungan ko ang mga parents ko. Pati yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaso, nakita niya po sa history ng GCash ko na nag-send ako last week. Dininay ko na nagbigay ako, sabi ko, utang lang yan ni mama. Pero nagbanta po siya sa akin na kapag nalaman niyang nag-aabot ako, aalis siya sa bahay. Aaminin ko ba o itatago ko na lang lagi? Salamat po. Love, Avic. Ang seryoso, Si Avic diba? at saka Kuya Chris si kasi Ann. yan Nagbibigay ka ba sa parents mo? Oo naman. Aww. Breadwinner tayo. Up until today. Syempre wala naman silang Kahit ibang hindi hinihingi, no? Oo, wala silang ibang source of parang... Mayaman naman kasi kayo. Naku, hindi po. So, ako lang talaga ang the sole provider for the family. Parang sa parents and then sa Magkano pamilya binibigay ko ng ngayon. isang Chris? Idea lang. Like, a month. Basta may pangkain yung nanay at tatay ko, pambayad ng kuryente, di ba? Pambayad Sige na, bulong. bills. Bulong. Hindi mo masasabi as an introvert. 5 digits. Ilan ba yung 5 digits? 5 digits. Ilan ba yung 5? 10, 20, 30. Sakto lang. Pwede na. Tama, 5 good digits. enough para mabayaran yung yung 6 bills. digits. Secret. Hindi talaga mapapakanta yan. Sakto lang. So, hindi na naging problema yun ng wife mo? Hindi naman. Kasi
dapat talaga yun, may kanya-kanyang ano pala dapat, na natutunan din namin yun, may kanya-kanyang setup in terms of parang finances. Okay, Ang paano? Turo. mag-asawa, di ba may mga mag-asawa na pera mo, pera ko. Di ba, pagsamahin natin. Meron din namang setup si Mrs. na ang pera ni Mr., pera lang ni Mrs. Mag-lipstick lang Di ako, ba? putla na ako. Oh. May ganung setup. At meron din naman na pera mo, pera ko, pera ko. Okay. Kayo, Ganun anong kami. napag-usapan nyo? Pera mo, pera mo, Oo, pera ko. pera ko, pera niya. Hindi niyo tinatanong kung magkano ipon mo. Walang ganon. Gusto ko yan. Ang kagandahan kasi nun, pwede ko siyang galawin without Kahit asking hindi- her consent. Kasi oo. dati, saan mo kinala 1,000? Correct. Minsan Ba't bawas to? nagiging cost ng awa yun Oo eh. nga Namomonitor niya, bakit may withdrawal dito ng 5,000? Saan mo dinala to? Diba? Katulad dito, tumitingin sa Gcash Oo. history. Correct. Nabubulat-lat eh. And minsan, ang kadalasan nagiging cost ng awa yan. Kasi nga, ganun yung setup ninyo. Na parang, bakit ganito? Dapat alam ko, yung setup namin, hindi, pera ko, gagalawin ko. Diba? Mag-Star City kami ng mga anak ko. Hindi niya na masisilip yun. Nangingi si mama. Oo. Nangingi siya. Pinangpa-check up na nanay ko. O kaya, nanay ko nagpa-parlor o may party Hindi si nanay ko. wife nangingi. Hindi. Mas mayaman siya eh. kasi. Yun nga. Pero di ba kahit mas mayaman, gusto pa rin namin kasi mga Kuya Chris na mga babae na tangina kahit kaya ko, capable ako, kahit maluho ako, gusto ko, aabutan pa rin ako. Hindi siya ganun. Hindi. Oo. Sure ka ba? Baka siya yung hindi mas niya lang... galante. Ako hindi eh. As a Capricorn talaga yan siya. But of course, nagbibigay din ako. Kunyari, pag halimbawa, birthday niya. Oo. Special Yung bill occasion. sa bahay. Hatian? O wala talagang setup? O sige, ako na yan. Wala. Hindi namin problema yung pera kasi parehong earning. Hindi naman ganun. Nagkaintindihan lang kami sa ganung klase ng setup. Sa pera mo, bahala kung paano mo siguro gagastusin yan. kasi, kaya ganun, Kuya Chris, matagal na kayong both independent eh. Yes. Totoo yun. So kung paano ko gagastusin lahat ng resources ko, nasa sa Ako akin na na yun. yun. Wala nang silipan. Kung bibigyan ko yung parents ko, okay, ako na yun. Oo. Okay lang ako dyan sa setup. Totoo yun. So feeling ko, sa gusto case, ko ng ganyan. kayo ba? Nino? Ay. Wala. Wala Bata ba? pa ako nag-asawa ko eh. Tsaka nung nag-asawa kami, sa magulang niya kami humihingi. Hindi ko naranasan yung ganyan. Hanggang sa naging independent na ako, kaya ako nakaka-relate. Kasi wala kayong pakialam sa pera ko. Yung parents ko lang pakialam, hindi sila naman makialam. Kasi Correct. sariling kong Pero kung ikaw, kunyari, in the future, kung sakasakali, Ayoko anong din ganong setup galawin. yung gusto mo? Ganyan. Diba? Na Sa akin, hindi sa'yo. ko Hindi ibig aalamin- sabihin na tayo Na kanya-kanya. Kanya-kanya, hindi ganon. Kasi, halimbawa, gusto kung bibigay mo sa akin, salamat. Yes. Pero sa'yo yan, kasi may sarili din ako. Kung Correct. bibigyan mo ko, oy, putang ina, isa-sex kita everyday. Kung Kasi bibigyan mo ako, katuwaan mo na yun eh. Ano kumbaga, pag bibigyan ka talaga tangina, lagi lahat? Kahit alam mong kaya ko, bibigyan mo pa rin ako. Ibig sabihin, mahal na mahal mo ako, di ba? Oo, Kasi kaya oo. ko pa rin talaga blowjob ka sa akin everyday. O kahit sinong asawa nito, talaga ba aabutan ka ng aabutan kahit mang ipangutang ka eh. Diba? Kahit wala akong trabaho, papangutang kita, di ba? Ma-BJ lang today. Mainit kayo, wala akong pera. Teka po, pre, pautang muna. Papabijay ako sa asawa ko today. Tapos, parang di na ako kinakain ng asawa ko. Wala kasi ako nabigay. Gusto mo yun? At may ganun ding setup. Kasi nga, balik tayo doon sa love language. Di ba? Pwedeng love language yung ganun. Magbigay ka ng magbigay. At in return, makakatanggap ka rin ng something eh. Di ba? Pwedeng hindi pera na kagaya ng ibinigay mo, pero, di ba, service, extra service. Ang ibibigay sa'yo yung nakapalit. Diba? Masarap. Oo, masarap. na bembang. Tirik tenga. Oo. Tirik tenga, tirik mata. Iba na pala yung tumitirik kayo. Abot na hanggang tenga. Di ba masarap na bembang? Oo. Di ba kanya-kanyang love language? So, ganun yung gusto kong setup, kuya. Ganyan, ang ganda niyan. Lalo kung pareho ko yung earnings, tama eh. Oh. Pero kung ibigay ng lalaki ang ATM, okay din sa akin. Yun nga, iba-blowjob ko talaga ikaw everyday. Pero kung
tingin ko naman magaling kang mag-handle, ipapaubaya ko na yan sa'yo. Mm-mm. Oo. At kung susuportahan ng magulang mo, feeling ko flex ko yun eh. Tang-ina yung asawa ko, ganun niya kamahal yung ino-honor yung parents niya. Totoo kasi dapat ganun yung POV. Diba, hindi niya basta-basta pinabayaan yung mga magulang niya. Kahit humanap na siya o bumuo na siya ng bagong pamilya. Kumbaga, hindi naman sa pagtanaw ng utang na loob, pero nandun pa rin yung kasiyahan mo na magbigay sa mga magulang mo na hindi hinahadlangan ng asawa mo. Yes. Maganda yung ganong klase ng setup. So for Ann at kay Anvic, ganun dapat. Pwede nyo maging option yun. Napag-usapan nyo, pwede bang hindi naman madalas yung pagbibigay ko sa parents. Diba? May mga instances lang na kailangan lang talaga nilang makahingi ng suporta from me. Wag mo na akong pagalitan. Wag mo nang hanapin yung butas na yon kasi kaligayahan ko naman na bigyan ng kahit konti yung mga magulang ko. Kasi diba? sabi niya, 'di ba, parang takot siya kasi naiwan siya eh. Oh. Ayan eh. So parents versus partner. Oh, partner. Pero kung ikaw papipiliin ka. Ganun setup din yung gusto mo. Ako kasi non-negotiable yung parents eh. Yes, kahit totoo kailan yun, hindi ko totoo pipiliin yung partner ko eh. Mapapalitan ko 3 pa, 4. Oo. Pero yung parents ko yun na Never, yan. Oo. diba? Totoo yun. Agree ako. Tsaka talaga sila unconditional talaga yung pagmamahal nila sa akin. Hindi ako iwan kahit sino pa ako. Yung lalaki makikilala yung bobo. Tapos iiwan ka lang pag nagkamali ka o may kakulangan, kaiwan ka, pero parents mo hindi ka iiwan eh. So Totoo yun. non-negotiable sa akin eh. Totoo Ikaw yun. din. Correct. Hindi pwedeng questionin yun. So hanap ka ng ganong pwede nyo maging setup yun. Option. Baka sakali magkaintindihan kayo. So, tama si Kuya Chris. Sinasabi ni Kuya Chris na medyo red flag yan, girl, kapag ganyan, no? Totoo. Natakot ka, the fact na takot kang aminin yung totoo na sinusuportahan niya, red flag na sa partner. Totoo. Although, di ba sa marriage, minsan sinasabi nila, kailangan live and cleave na kayo. Oo, nandun na tayo. Pero hindi naman ibig sabihin nun, totally forgotten na yung kung saan ka nang galing, which is yung parents mo. Hindi naman totally dapat talikuran talaga yun eh, di ba? Ububuo kayo na sarili yung pamilya. That's part of building a new home, di ba? A new family. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko na pwedeng bigyan yung nanay at tatay ko yung nanay at tatay ko ng pera. 'Di ba? Pag birthday ba ng nanay at tatay ko, gusto ko silang bigyan ng 10,000, bawal ba? Syempre hindi dapat, 'di ba? Lalo na sa Filipino family setting. Yes, na ganun talaga, yes. oo, talagang hindi natatapos ang buhay pag nag-asawa. Correct. Hindi natatapos ang pamilya. Tsaka pag alam mo naman na kung naliligayahan yung partner mo o yung asawa mo sa ginagawa niya, suportahan mo lang. Diba? Saya niyan. Oo. Kahit anong ginagawa niya, generous siya sa ibang tao. Diba? Totoo yan. Dapat kung nakita mo lalong generous sa pamilya niya, diba? Suportahan mo yun. Ang ganda. Kasi family niya yun eh. Diba? At magandang magandang ugali, isang karakter na pwede mong ipagmalaki sa partner mo na hindi mo dapat hanaping butas. Flex siya. Oo, flex siya. Hindi siya red flag. Yes, correct. Diba? Tsaka the fact na the fuck or the fuck? The fuck. Kuya Chris, Tanghali ba? narinig mo? Napaka-selective. Ano mo, listener? Tanghali ba lang? Fuck na The fuck na. The fact pala. Sorry, anong drama? The fuck. Ganun pa rin. Kuya Chris, oo, the fuck. Na ibig sabihin, sa akin kasi pag kinokontrol ka ng partner mo, red flag na naman yun ah. Lalo na kung alam mong hindi mali yung ginagawa mo. Oo, no? Totoo yun. The fuck. Yan ang the fuck. Totoo yun. Basta, yun lang naman yun. Kung tutusin, basic siya. Kung alam mong hindi naman mali yung ginagawa ng partner mo, misis mo or asawa mo, wag mong hadlangan kasi the moment na hadlangan mo yon at nakita mo sa tingin mo POV mo is mali yun, para sa kanya red flag yun. Correct. Kasi alam niya namang anong masama sa ginawa kong bigay ng regalo halimbawa sa nanay at tatay ko, tapos minasama mo yun. Red flag ka sa akin, 'di ba? Sa akin din. Sa akin nga non-negotiable, hiwalayan kita kahit sabihin, pwede din. Non-negotiable siya sa akin na pag sinabi mong wag mo bigyan nanay mo, tang ina, wala ka pa dito, magulang ko na yan. Sino hindi mo ka? alam yung hirap na tatay ko sa akin. Mo, sino ka? Diyos ka. Diba? So yun. So,
I'm happy na ganun. Ganun talaga naman nakikita ko kay Kuya Chris, pero yun siya. No? So yun, medyo toxic yung partner mo, di ba Kuya Chris? Payo mo kay Avic. Kung kaya namang bumuo ng structure or ng setup na parang pag-usapan nyo na Pinag-usapan okay lang nyo ba ni wife mo yun? Nagkaintindihan na lang kami. Nag-gets na lang. Although yan, parang na-mention namin na sige, yung income mo. Tapos yung income ko. So kung gusto kong gastusin to sa ganitong paraan din. Pag travel, I have the freedom ba nagka-travel kayo? Di ba yung bills, na lang, pakiramdaman. Paano yung travel? Halimbawa, sino mag-pay ng plane tickets, sino sa pagkain? Pakiramdaman. May kanya-kanya ka. Sarap talaga maging mayaman. Hindi nyo talaga, problem. Girl, hindi titingin sa presyo. Ate tayo dito split the bill. Hindi kayo split the bill. And in this, Pero ikaw na una, I'm sure. depende kung saan kami kakain. Ay, mumutok. Depende ko for example, kahapon, family day, Sunday kahapon. Kahapon walang pasok yung mga anak namin. So kumain kami sa restaurant, whole family. So pag restaurant, mahal. Tsaka whole family. So kanya tumudukot ako, pero na siya dumukot kasi nagbayad. Pero binayaran mo na 4,000. Sabi ko, sige, ako na kasunod. Sabi ko, lakad-lakad tayo. Kape tayo. Diba? Magkano yung kape? 400. Tangina mo, Kuya Chris. Red flag ba yun? Red flag? Dapat sa'yo yung 4,000, tangina mo. Red flag ba yun? Siguro hindi, Kuya Chris. Papaliwanag ko sa'yo as a Capricorn. Feeling namin kami lahat, laging responsibilidad namin lahat. Ganun kami, lalo na financially. Kahit hindi pinapapasan sa akin, feeling ko ako dapat. Kasi ganun kami, mga leaders kami and responsible kami na mga Capricorn. So happiness nyo yun? Love language namin yun. At may sense of fulfillment. Pero napapansin namin pag inaabuso na kami, kung tulad ng ex, putang ina mo, magbayad ka. Napifeel namin kung inaabuso. Tama yun. Tama din pero naman. Pero pag ganyan, halimbawa, ikaw ngayon. Pero eto hindi mo kami mauunahan talaga sa dukutan. Nauuna talaga ako. Ang tagal bumunot ng iba kasi. Ikatulad mo. Hinahanap ko kunyari ATM ko. Okay, nag-CR ka. Kunyari, busy sa cellphone. Kapag sabi ko, ka ng bill. Nakuha na daw yung bill. Sige, ako na mamaya. Hindi mo kayo maunahan. Grabe, ganyan kami. That's good. Diba? Love language namin. Correct. So, hindi kami dapat dahil sinabi mo yan, hindi na kami magigilty doon. Hindi. Pero Kasi mag-guilty happiness kayo. nyo Kasi naghahanap kami ng partner na lalampasan mo yun. Yung ganong ugali. Naghahanap kami na, tangina ayaw talaga. Talaga hinahayaan niya na ako. Nade-drain din kami na lalo hindi nare-reciprocate. So, pagka ganun nakakatakot pag bumelta kayo? Oo, parang lalo pag napuno na. Tangina, nasanay na to Abusado na to Namimihasa na to Kuya Chris wag kang puro 400 lang sa Starbucks. Gets naman niya kasi magkano lang naman sweldo natin. Diba? Ilalaban ko pa ba yung sa sweldo niya? Doon pasok ngayon unconditional lang. Diba? So magigets siya na yun. So hindi niya mararamdaman na inaabuso ko. Nakabudol ka talaga. Nakabudol ka ng doktor. Sweldo ko sa isang buwan, isang turok niya lang. Sa bagay, anesthesiologist. Sa bagay, isang turok. Ako pinaghirapan ko yun. Paus-pausan pa isang buwan, di ba? Hindi nga, isang turok niya. 2 buwan natin. So gets niya na, walang mararamdaman na red flag doon na inaabuso ako baka nito. Hindi niya binilang Baka yung sukli hindi mo binalik Kuya Chris Nagtip nga siya ng 100, pinabawi ko So Talagang hindi ko na may 100, sayang. Sayang yung 100 Tip niya lang. Hindi ako nagtitip 20. Lagyan mo ng 20. Okay, yung mga barya doon sa di ba, nagsusukli ng mga, minsan sinasadya ng restaurant yun Nagsusukli ng mga barya-barya, pero yung barya 20-20, di ba? Para iwanan. Para iwanan. Hindi ka, 40 lang iwan mo. Sino nagsabi na sinasadya nila yun? Dinobserbahan ko lang. Tayo mga introvert, observant tayo. Karik. Napaka-korepot mo naman, 20. So, kunyari, may pero magkano ba mag-tip talaga ang isang Chris? Parang na-korepot. 40. Di ba? Hindi. 40. Pero happy na ako. Minsan nga wala na, depende. Di ba sa depende? Pag nakilala ka as Chris Chuper, di ba? Medyo magtitip ka na maayos. Magiging performative ka na. Yun yung downside Pag hindi ka kilala, okay lang. Okay lang, wag kang mag-tip. Pero pag nakilala ka nila, Hala, si Chris Chuper ko rin.
Kaya pag nagpagupit ka, huwag kang magbibigay ng 20 lang, di ba? Pag-uusapan ka nila, maraming chismosa sa mga di ba, sa mga salon-salon. Sa bawat gugupitan nila, i-chismis yun. Ay, pagupit dito kanina si ganito, nagpakulay pa nga ng buhok, tas 20 lang. Tapos yung next customer yun. Pero kakuriputan, I think hindi ka kuriputan. The fact na nag-tip ka, okay lang yan. Oo Tip naman. kasi wala namang range yan eh. Correct. Yun yung bukal sa loob mo. Diba? Wala naman sinabing minimum of 100 Oo nga. pesos. At saka hindi naman sinabing galingan mo para i-chismis ka na ang galante. Correct. Pero bibilib ka rin doon sa mga tao nagbibigay ng tip ng 100. Bilib na bilib ako doon 100 ako mag-tip. Paano ka ba? Kuya Chris. Ibig sabihin, mas mayaman ka. Hindi ako mas mayaman, Kuya Chris. Bakit ka nagbibigay ng tip na 100? As a Capricorn na naman. Alam yan ng mga... Ano talaga, love language ko talaga siya. Okay. Kahit Pag sa nagtipa- restaurant, halimbawa. Oo, Kuya Chris. Hindi ako nagtitip ng 50. Kuya Chris, wala nang tip. Ako wala ako Sa iniiwan. nagpapaatras, papel binibigay ko dun. Talaga ba? Papel. Talaga ba? Ba't hindi sumasagis isip ko ng ganyan? Hindi naman ako nakonsensya. Hindi naman ako nagigilty. Pero depende nga pag nakilala ka. Tapos sobrang giliw na giliw sa'yo. Tapos nagpapapicture pa sila. So yun, mag-iwan ka rin ng kahit something na na maalala nila at ma-appreciate nila. Ay, si Yung ganito. sa pag halimbawa sa hotel, may nagbitbit magbag mo hanggang room, magkano bigay mo? Hindi ko naman sinabing bibitin nila eh. Nag-offer kayo, di ba? Nag-offer kayo. Bakit? Huwag kayong mag-expect in return. Nag-offer kayo. Tangina. Kaya yung binitbit, nag-expect yun. Kaya yung binitbit, pagdating sa kwarto, binalibag yung gamit ko. Paano kasi binitbit? Lalapit-lapit ko, hawak-hawak ko na. May patrolly-trolly pa kayo. Tapos mag-expect kayo magbigay ako ng 500. Siyempre, hindi. Hindi. Kaya ako nagsama ng PA, may tagabit-bit na ako eh. Kagastusan pa ba kita? Di ba? Ang karika! Hindi nga. Kaya kayo natin dun sa room. Hindi, alam ko na. Nasa akin na yun. Hindi naman ako naliligaw. Sa guard na nagpapaatras. Sa guard ako, mabait ako sa Yan, guard. sa guard. Yung mga ano dito, at mga parking attendant natin dyan. Ako minsan nagpapakain. Ayan. Oo, totoo. Hindi kasi... Kaya close ko na yung mga yan eh. Yung mga nagdadala ng mga ng mga tropical hut dito dati. Yung mga fries, yung mga burgers, sa kanila ko binibigay yun. Tsaka soft drinks. Oo, correct. Kuripot pa din, tira-tira. Reuse and recycle. Okay, pero this time, lipat na tayo sa pagiging kuripot sa top 5. Naranasan mo na to kasi dati nung nagbablog pa ako na top 5 na kita. Nakakatawa yung vlog natin. So, yes. ngayon, Nire-purpose ko nga siya nito nung birthday nakita mo. ko. Oo, thank you, Kuya Chris. Grabe. Eto, top 5. Top question number 5. Lights on o lights off? Lights on. Talaga? Ganito. Oo. Gusto mo? Oo. Visual ka na tao. Tapos lasing. Ang sarap. Oo, tapos Kasi may bakit Nutella lasing? sa gilid. Wait lang, bakit kailangan lights off? Ay, lights on, tas lasing. Bakit? Mas mainit. Mas mainit. Mainit yung Hindi ilaw. ba yung feeling mo may discoloration, puputi sa mata mo? Kasama na yun. Kasama. Ang ina. Oo, mas may imagination ka, Oo, di ba? oo. Gumagana Kumakurve, yung okay. yung imagination mo. Oh, pagbukas ano ang ilaw. mo? Sabi mo, Tas may Nutella sa gilid. Ba't Nutella? Ha? Siyempre, para hindi napapanis yung laway, tikman mo yung Nutella, tapos share tayo. Di ba? Bago yun na. Pinapalaman namin gamit ang mga dila namin. May bago po tayo natutunan. Itatry po na. Pwede ibang palaman? Pwede, peanut butter gusto mo. Hindi. Oo. Yung mga mayonnaise. Ay, wag yung mayonnaise mo. Kasi mas magdodoble yung asim. Minsan maasim na. Kasi nga lights on, napawisan ka na. Aasim pa ba? Pag mayonnaise, wag na yun. Mga rino-rino, hindi pwede. Mga palaman. Pwede din. May diba? gaspang eh. Mabuhangin eh. So, dapat social. Kasi natawa ko sa, dapat Nutella. So, kailangan may kutsara. O hindi, dadaliriin. Hindi. Finger. Dila na agad. Tangina sa bote. Pwede din ha. Ganon, di ba? Tapos ipapahid mo sa kanya.
Kuya Chris, di ka lang kuripot Oh, wild kailangan- ka pa. Kailangan yung bagong bukas, wag na yung wag na yung ubos na Nutella. Mahirap na. Gusto gatanin gato mo, hindi mo pa naaabot yung Nutella. Dapat hindi inubos ng mga bata. Oo, hindi. Seryoso? Papanis na yan eh. Oo, ayan, nakakuha po tayo ha. Kung At talagang wag liver spread. Oo, Magaspang kasi- yun. Yung peanut butter At may saka gaspang ng konti pero yung masarap liver naman. spread kasi, kung sa lata mo yung kakainin, susugat talaga. Susugat yung dinak mo. Ay, pagharap mo doon sa partner mo, di ba? Ba't sugatan ka? May regla ba ako? Duguan. Dugo. Hindi, sa reno kasi kinain ko. Nutella kasi. Ikaw, paborito mo Nutella. Ako Reno kasi bata na Reno ako. Doon lang tayo sa safe. O, wag kang lalaban ng ano. Social? Kailangan ba social? Ano Nutella, ba ba? mag-ano Cheese yun eh. whiz. Ha? Cheese whiz. Ay, pwede rin. Pwede rin, diba? Pwede rin. O, ano No. pa? Depende kung saan mo gusto. Something salty, something sweet. Eden. Ay, wag na yun. Seryoso Pwede siya. rin naman. Sabi ng mukha niya, ay wag na. Tunawin mo ng konti. Tunawin. Oh, man. Ang dami ko. Pinag-uusapan po namin baon ng mga bata. Yung mga spread ng mga bata. Sa kalagitnaan, nag-o-oven pa ka. Nagmamicrowave para matunaw yung Mga brutal pala to. Pisikalan, di ba? Grabe. Pagkatapos ng lahat. Manaala, 50 Shades pala si Kuya Chris. Pagkatapos ng laban yung sugatan kayo, duguan. Pasupa-supa. Bakit kami sugat dito? Reno kasi tinira ko eh. Grabe ang wild. Next. Kailan mas masarap mag-food trip? Before o after sex? Ako pareho. Pareho. Before. Kailangan, Pero bakit? dapat toothbrush kayo pareho. Kasi pag hindi ka nag-toothbrush as nag-food trip ka pa, ang baho mong kahalikan, di ba? Talaga? So, ano siya, Dapat- non-negotiable siya sa'yo, yung Oo, toothbrush. dapat Si Kuya nag-toothbrush Chris ka. kasi 13 times yan a day nagtutoothbrush eh. Oo, kasi tingahin kasi. Oo, tingahin. Pero maganda yung dentures Oo, niya. tingahin ako eh. Veneers? Naka-veneers. Pero sa akin lahat to. Mm-mm. Sa'yo lang. Wala kang niram dyan. Baka inis Wala kang niram. Wala nakinira. Saan ba nakakila niya? Oo, naka-copyright sa akin to. Sa akin lahat to. So okay naman. So safe naman. Mm-mm. So kailangan nag-toothbrush kung mag-food trip para may energy. Oo. Di ba? Tsaka masarap yung pakonti-konti eh. Di ba? Nagsusubuan kayo. Yung fries for example. Di ba? O, ako muna kakain. Gusto mo yung kalahati. So before and after. Oo. Bakit after? Para masustain ulit. May second round, di ba? Palaban naman ng Chris Chuper. Next. Hindi pwede isa lang, di ba? Dapat may Oo. second round. May So dapat second meron round. kang reading pansit Talaga, dyan. grabe naman talaga. May pansit talaga. Kailangan lagi pansit. Mas masarap siya Mas eh. masarap yung sa mahal kita yung di ba? Oo. Yung lalaki ng tipak. Totoo. Tsaka buttered shake eh. Di ba? Oo, tsaka ano pa yung in-order natin dun? Dun kami umorder na pagkain sa meeting. Oo. Mahal kita sa may rotonda. Sa may Hanapin nyo. Pasay. Oo, Oo. hanapin nyo. Next. Masarap yung pansit nila dyan. Maingay o discreet? Depende. Pag tulog ang mga bata, pwedeng maingay. Oo. Pero pag alam mong gising yung mga tao sa sagigilid, di ba? May tao sa kabilang kwarto, nandiyan yung nanay at tatay mo, naglalaro pa yung mga pamangkin mo. Di ba? Ano lang yun? Medyo tahimik lang tayo. Tahimik lang. Oo. Ano lang tayo? Laway- Laid back. Laway. Laway. Walang ibang tunog na maririnig dapat. Next. Oo. Hahawiin o huhubarin? Hahawiin. Hahawiin. Bakit? Oo. Depende kung paano hahawiin, di ba? Anong panghahawi mo? Depende kung paano mo hahawiin. Kakagat nga ako na papa. yung hubaran common eh, pero yung hinahawi hindi common yun. Correct. At ang dami kong tinanong na laging huhubarin. Oo. Konti pa lang ang nagsabi na hahawiin. Oh, yung hubaran common na yan. Pero iba ang hawi eh. Oo, di ba? Paano mo Iba nahawi yan? Di ba? Lagu-lagu nahawi mo. Paano mo nahawi yan, di ba? Oo. Mas exciting. Tsaka mas magaling, expert. Oo. Okay, last, top 5. Kuya Chris, sorry, seryoso, pero kailan ka babalik sa radyo? Ako, anytime ako willing. Willing naman ako. Open naman yung doors ko anytime. Hindi ko alam sa mga bagay-bagay. But of course yung puso Kung ko, open ka. yes, yung puso ko naman ay nasa radyo, nasa industriyang ito.
'Di ba? So, alam ko kaya ako nagkumuha ng kurso na communication kasi ito talaga yung direction na gusto ko. And gusto ko siyang ipagpatuloy. So, nandun pa rin yung interest ko, nandun pa rin yung passion ko. Hindi naman siya nawala. So, open pa rin naman yung doors ko. Pero siguro may mga considerations lang din. Kami gusto namin. Well, thank you. Thank you. Chris Chuper is Chris Chuper. Nako. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanya pag nakita ko siya, Kuya Chris, ang sayo ko kapag may gig kayo ni Mama Nicole na kayo pa rin, tambalan pa rin, iba yung saya sa puso ko. As a Thank you. tambalanista. Yeah, ako din naman nag-enjoy ako na ginagawa, yung dati kong ginagawa kahit wala na ako sa radyo. For example, yung events, di ba? Yung hosting, ganito. Di ba? Yes. May excitement. Bukas meron ka na naman dito. Yes, may excitement akong nararamdaman na, syempre babalik na naman ako dun sa lugar na ginagalawan ko dati. So hindi siya, natatamad ako. So Hindi. ka. Oo. Kasi ito Good sign talaga yan. yung Dumadaloy sa dugo mo. gusto ko. Yes, nasa DNA na natin, Yan, kumbaga. correct. At hindi siya basta-basta mawawala. Kuya Chris, dahil ang saya-saya, may regalo ako sa'yo at kailangan mong i-unbox sa camera. Mag-react ka lang kung kumakain ako dito. Tawag dyan, Tita Mac Starter Fact. Yan talaga starter fact. Pineapple kasi. Bakit? Paborito mo ba yan? Oo naman, healthy yun. Healthy to. Totoo ba? Oo. Lagi akong may favorite ko ang mga juices. Orange juice, apple juice, pineapple juice. Nakakabango ba yan? Depende sa mo ilalagay. Nakakabango ng ano? Nakakabango ng hininga. Hininga. Ang wholesome. Ate, kasi kunyari, yung gas. hindi pag kumain ka, tas ito yung ginawa mong panghimagas din. Tama. Pag dumighay ka, ang bango ng hininga mo. Diba? Gusto ko yan. Okay, next. Oy, wet tissue. Wipes. Meron ka Kailangan niya natin lagi. Si Kuya Chris, cleanliness is next to ugly. Ano talaga, Ano ugliness? Godliness. Oiliness is next to Hindi, oily kasi yung mukha ko. Tapos pawisin pa yung kilikili ko. Hindi lang halata ngayon. Gumana yung deodorant ko kagabi. Hindi, baka mamahalin yung damit mo kasi. Hindi, divisoria lang yan. Wow. Pero kailangan to wet tissue. Kailangan natin yan. Pamunas. Anytime. Sa kotse may ganyan tayo. Yes! Snow bear. Snow bear. Si Kuya Chris, mahilig ka sa candy, di ba? Hindi. Sa toothbrush pala, mahilig siya mag-toothbrush. Candy, sa sweets, hindi tayo masyado bilang mataas na yung sugar natin. Hindi nga ma. Mataas ba? Mataas sugar natin. So, nag-ano tayo. Meron na nga sugar-free na mint eh. Meron. Ay, talaga ba? Okay. Bilang pag may nabibigay nga ng mga tsokolate sa akin, di ba? Use recycle ko din. Ay, oo nga. So, hindi ako mahilig sa sweets. Di ba hilig sa sweets? Maliban sa halo-halo and leche flan. Pero, tsaka si Kuya Chris, para sabihin ko sa inyo, siya lang yung hindi babaero na love radio DJ. Kasi nga may impression kayo na mabait ako. Oo. Siguro, bias kami. Babaero ka. And pineapple. Change tayo. Hindi, committed tayo, syempre. Loyal tayo. Gamitin niyo yan ni ma'am, ng wife mo. Yes. Mamaya, ready. Kuya Chris, paano ka namin makukontak sa mga hosting? Go. Ayan, pwede nyo pong i-search ang Chris Chuper sa Facebook o kaya sa Instagram. Yun lang naman yung pag gumawa ng content, sana tuloy-tuloy. Oo nga, sana sipagan. So yun. Gusto mo ba ng editor? Pwede naman tayo maghanap. Hindi, kaya mo muna. Kaya pa naman sa ngayon. Kasi wala na akong ginagawa. So, for kuripot? Ewan ko may impression yung mga tao na kuripot ako, pero hindi naman. Joke ko lang yan, syempre. Pero hindi, galante yan si Kuya Chris. Joke lang natin lahat. Yan, mayaman yan eh. Tsaka tagapag-may-ari yan ng lupa sa malalaking lupa. Ako hindi. Huwag yung hold upin At natapos na naman po, Kuya Chris, thank you. Ang isang masayang episode ng Tita Max Podcast. Sana i-share nyo to sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga loyalistang kabisyo at lalo na tambalanista tulad ni Troy at ng mga tao dito. Palakpakan naman dyan. Lalo na rin ako, ang tambalanista heart ko. Salamat. Salamat, Mama Tanya. Happy din ako sa sa paglipad ng iyong karera ngayon. ng Grabe, suso. no?
O sino mag-aakala? Di ba dati Tanya Chinita, Bait-bait. bait-bait. Mabait pa rin naman ngayon eh. Pero ngayon, di ba, grabe yung paglipad mo. Salamat, Oo. Kuya. Isa ka sa inspirasyon. Nako. At saka mabait and deserve mo naman yung ganyang klase ng success ngayon. Dahil mabait kang empleyado, mabait kang anak, mabait kang mabait kang family member, mabait mabait kang nanay. 'Di ba? So deserve mo ang napakaraming success sa buhay. And congratulations. Nako. Salamat. Thank you. Sa mga tambalanisa namin, thank you din po. Yan, Salamat. nag-aabang pa rin talaga sa inyo. Yes. Correct. At ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast narrated Chris Chuper and Tita Max.